inaaway yung inaaway yung customer kasi inggit ka lang kasi nainggit ka lang sa amin. Nagbibigay ka ng feedback tapos sinabihan pa ng inggit daw. Ay nako, ewan ko sa kanila. Hello everyone, welcome back again to my channel. It's me, Gosha Mediana, ang yan tinderang vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Ayan, thank you so much po sa suporta sa ating channel. Ayan, thank you so much from the bottom of my heart. Ayan, so hello sa inyong lahat. At saka sa aking mga bagong viewers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Lalong-lalo na yung mga videos ko na may learnings kayong matutunan. Ayan, tulad lang ng video na ito. Ayan, so guys, may share lang naman ako sa inyo. Katulad dito sa tindahan ko, yung customer ko, nagbibigay siya ng feedback regarding doon sa cheese na binili niya. Kasi yung cheese daw na binili niya dito sa tindahan ko is, parang nagmo-mold na. Hindi naman daw siya expired, malayo pa man daw siya expiration, pero yung kulay ng cheese is iba na yung kulay niya. So, ang ibig niyang sabihin is yung ganitong cheese na maliliit, ayan, yung ganito. So, sabi ko sa kanya, bago pa naman yun, kakabili ko lang. So, hindi pa naman siya expired. So, anong ibig mo sabihin? Gusto mo ba palitan yun? Kasi kung gusto niyang palitan yun, okay lang din naman sa akin. Basta, dito niya talaga binili sa tindahan ko. Sabi niya, oo, dito ko talaga binili sa tindahan mo. Tapos, ang nagbigay nun is yung asawa ko. Siya daw yung nagbigay. Yung cheese ko kasi, dito nakalagay sa stante, which is exposed talaga siya dito sa harapan ng tindahan ko, is hindi talaga siya pwede na mai-expose sa mainit. Hindi ko naman siya nilagay sa chiller. Dapat dito daw is nilagay siya sa hindi expose yung direct sa sun. Hindi naman siya direct sa sunlight, pero nakaharap kasi siya dito sa pinakaunang display dito sa tindahan ko kasi naka-estante siya, di ba? So, pag masyado kasing mainit dito sa tindahan ko is yung singaw ng daan, ng simento sa daan is talagang papunta siya dito sa tindahan ko. Ayan, siguro kaya yun nasira siya or talagang tawag doon. Hindi naman siya ng iba yung kulay ng cheese. Hindi din siya mas tigas daw. So sabi ko, okay lang din naman kung ibalik mo kasi papalitan ko na lang. Sabi niya, wag na, tinapon ko na lang. Pero sinabi ko naman sa'yo. So yun, ang ginawa ko, kasi madamihan ako bumili nito pang tagda 2 dosina. Naisip ko na hindi naman talaga siya fast moving item. At saka naisip ko din na itong ganitong cheese is seasonal lang din yung kanyang seasonal lang din ito mabenta if ever may mga okasyon like birthday or 'di ba kaya lalo na sa December or 'di ba kaya yung mga recognition day pag patapusan na yung pasukan or 'di ba kaya sa Pasko or 'di ba sa fiesta, yung mga ganun, seasonal lang. So ngayon, dahil doon sa feedback na binigay sa akin ni customer is hindi ko na siya dinamihan sa pagbili. Ngayon, bumibili lang ako ng cheese na ganito kaliit. Half dozen, 6 pieces lang. Hindi ko na siya dinadamihan na talagang aabot siya ng 2 dosena. Kasi hindi naman talaga to fast moving. Ayan. So, kasi pag medyo matagal na expose siya dito, is talagang mag-iiba talaga siya ng kulay kahit hindi pa dumating yung kanyang expiration. So, isa doon sa nakatulong is yung feedback ng customer ko na ngayon is hindi ko na ginagawa. Kasi masasayang lang din naman tsaka pag naibigay ko sa customer na sira na pala itong cheese is masisira yung tindahan ko, di ba? Yung tawag doon, reputasyon. Ayan, reputasyon, di ba? So okay na din 'yon. So yung feedback na binigay sa akin ng customer, tinanggap ko 'yon. Tinanggap ko 'yon na tawag doon, paalala na wag damihan ang pagpili kasi madaling masira unless kung ilalagay mo siya sa ref. At saka hindi naman talaga ito fast moving item if ever na maubos agad. Total, malapit lang din naman ako dito sa bilihan ng mga grocery, wholesaler na grocery. So,
saka na din ako bibili. Pero sa ngayon is hindi ko na talaga siya binili, hindi na ako talaga bumili ng paramihan unless kung seasonal or Pasko or di ba ka-fiesta. Kahit nga fiesta, hindi masyadong mabili yung mga ganitong kaliit na cheese eh. Yung usually, yung mga cheese na malalaki, hindi din masyado kasi medyo mahal din kasi ito at saka seasonal lang namin gumagamit ng cheese, di ba? Dahil sa customer feedback na yun, is isa yun sa mga nagbibigay sa akin ng idea na huwag ako bumili ng padamihan para hindi siya masisira. At saka hindi din naman ito fast moving item para yung capital ko, yung puhunan ko is hindi natitenga. So isa yun sa mga customer feedback na nagbibigay sa akin ng idea na which is nakakatulong din dito sa tindahan namin. Ayan, so may isa pa akong i-share sa inyo na customer feedback din na which is nakatulong din sa akin. Alam nyo, huwag nyo yung ismulin or huwag kayong ano ba tawag doon? Huwag kayong magagalit or huwag kayong magagalit doon sa customer if ever nagbibigay sila sa inyo ng feedback kasi yung feedback galing sa customer natin is para lang din naman yun sa ikabubuti nating tindahan unless kung sisiraan ka talaga nila. Pero sila is personally sa akin nila yun sinasabi mismo, hindi doon sa mga kapitbahay namin na mga gossip monger, di ba? Yung mga chismosa. Yan, sa akin nila mismo sinasabi. So, I take that also a good advantage kasi siya para din yun sa ikakaganda ng aking tindahan for improvement as well kung ano yung dapat na iwasan kong gawin. So, as a sari-sari store owner na tulad ko, importante din po ang customer feedback kasi yung ibang mga customer natin, sila din yung nagbibigay sa atin ng idea para sa ikakaunlad or ikakaganda ng ating tindahan. Tulad noong baguhan pa lang ako dito. Kasi yung mga paninda ko, nagkahalo-halo na. Kasi yung mga shampoo ko, ayan, dito ko lang siya nilagay. Tapos, yung mga kape ko, hinahalo ko din doon. Kasi yung mga kape ko, before, is hindi siya nakakaganito. Hindi siya nakaputol na isa-isa. So, ngayon, nakaganito na siya, nakaseparate na. Lahat ng kape ko is nandito na siya sa side na to. Pinagawan ko na talaga siya ng shelves. Kahit konting shelves lang. Konting shelves lang para, ma-separate lang siya. Kasi dati, yung ganito na kape, ayan, hinahalo ko lang siya ganyan. Kasi wala naman kasi talaga akong alam. Hindi ko siya kinakategorize. So, importante din po yung customer feedback kasi yung mga customer ko, nung baguhan pa lang ako, sila din po yung mismo nagsasuggest na wag ko ihalo yung display ng mga shampoo, conditioner doon sa kape or saka sa mga gatas na beer brand. Itong mga energy na ganito. Kasi dati hinahalo ko lang siya. So, importante din po yun. So, yung mga customer ko po, yung nagsasuggest. Tapos, yung display ko po sa mga biscuit at saka sa mga chichirya, yung mga junk foods, pati yung sa mga candy, ganyan. Nakahalo lang din. Lagay ako dito ng, let's say for example, lagay ako dito ng biscuit. Tapos, dito sa gilid naman, meron din ditong piatos, ganyan. Dito naman, may hansel. Sa gilid naman ito, meron din siya ng mga cheesy, yung mga uwishi, ganyan. So, nakahalo-halo talaga siya. So, ngayon, yung mga customer ko talaga, sila yung nagbibigay kasi sabi niya, makalat daw tingnan. So, dapat, kinakategorize daw siya. So, ngayon, nagre-research din po ako kung paano ikakategorize yung mga pag-display ng mga paninda ko sa sari-sari store. Kaya, lahat ng aking mga inumin nandito sa ibabaw, lahat ng mga hard drinks. Tapos, yung mga candies dito, sa bandang to, tapos yung mga non-food naman na hindi talaga fast-moving, is nilagay ko siya sa pinakaunahan ng aking tindahan para madali siyang makita ng mga customer ko nga, available pala dito ang tulad nitong Ladies Choice or diba Nestle cream or mga margarine, cheese, ganyan, itong mga effervescent oil, alcohol, o diba, hindi naman talaga fast moving yan. So, ginawa ko, dinispray ko siya sa pinakaunahan para makita ng mga tao kasi hindi naman talaga siya fast moving. Tapos, yung mga chichirya ko sa bandang dito ko talaga siya nilagay. Ayan, tapos dito yung mga biscuit at saka yung mga watatops, mga chocolate, ganyan. So, dito ko siya nilagay sa kanang
bahagi ng aking tindahan para ano ba siya, nakakategorize. Pag sinabing biskwit, dito lahat ng biskwit is makapili talaga sila, no? Hindi yung mata niya nakaganon tingin-tingin kung saan-saan kasi nakahalo-halo yung mga display. So, yun yung isa sa advantage ng customer feedback ang binigay sa akin ng mga customer ko na which is nakatulong din naman sa akin. So, wag ho kayong para sa atin mga sari-sari store owner, if ever na may magbibigay sa atin na feedback ng mga customer natin, kung hindi naman talaga nakakasama yung feedback nila, tanggapin natin kasi para din naman yun sa atin ikaunlad ng ating negosyo, di ba? So, isa din yan sa factor na makakapagbigay improvement sa tindahan natin yung customer feedback. Kasi may naririnig ako dito sa iba naming tindahan is isinisoole, tapos expire na daw, ganyan, tapos nagsasuggest ng ganyan, yung ano daw, yung isda nila, huwag daw ihalo doon sa binibenta nilang ice water kasi yung ice water is nangangamoy isda. So, nagagalit daw. Yun yung mga naririnig ko. Ewan ko lang sa kanila, no? Pero ako, hindi naman ako naglalagay ng hindi naman ako naglalagay ng isda doon sa freezer na talagang hinahalo ko doon kasi alam ko naman sa sarili ko na mangangamoy talaga yung isda kasi malansa yung isda, di ba? I-separate dapat yung personal natin at saka doon sa mga tinitinda natin kasi nakakasira din yun sa reputasyon ng ating tindahan. Ayan. So, if ever na may nagbibigay ng bad or good feedback para sa ating tindahan, edi tanggapin natin yun, okay? Tanggapin natin yun, pero huwag naman nating awayin yung ibang customer. Tulad nun sa iba dyan. Ay, nako, ewan ko na lang no, nangangaway. Inaaway yung customer kasi, inggit ka lang. Kasi, nainggit ka lang sa amin. Nagbibigay ka ng feedback, tapos sinabihan pa ng inggit daw. Ay, nako, ewan ko sa kanila. No? Well, anyway, na-share ko lang din naman sa inyo kasi nakakatawa lang din isipin na yung customer na nagbibigay ng feedback is inaaway nung tendera. Ayan, so guys, na-share ko lang din naman sa inyo. Lalong-lalo na dyan sa mga sari-sari store owner din na mga viewers ko. Hello po sa inyong lahat. And sa mga bago kong viewers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Ayan. I'll see you in my next video. Bye! God bless, happy selling, and gracious everyone!